na nais din magkaroon ng lupa yung oral arguments ngayon sa Korte Suprema sa issue ng stock distribution sa Hacienda Luisita. Live mula sa Maynila, nakatutok si John Consulta. John. Mel, tuloy nga at pag-usad ng programa ng hit kumulang 300 magsasaka ng Hacienda Luisita dito sa panulukan ng Padre Faura at Taft Avenue habang patuloy na inantabayanan ang detalye ng kinalabasan ng isinagawang oral argument sa Korte Suprema. Bit-bit ang kanilang streamers at posters. Nagmarcha mga magsasaka ng Hacienda Luisita patungo sa tanggapan ng kataas-taasang hukuman. Marami sa kanila galing pa sa opisina ng Department of Agrarian Reform kung saan sila nagpalipas ng magdamag. Hangad daw ng mga magsasaka na iparinig ang kanilang pagtutol sa pinapatupad na stock distribution option ng mga taga-Hacienda. Nakahain ngayon sa Korte Suprema ang usapin kung tama ba ang pagbawi noong panahon ng Arroyo Administration sa stock distribution option sa Hacienda Luisita. Nagsama-sama na nga mga relista dito sa may tapat ng Supreme Court. Nais na lumapit para raw iparamdam ang kanilang hinaing sa mga member ng Korte Suprema. Pero dito pala makikita na natin na hinarang na kagad sila mga pulis at nagsisimula na magkaroon ng tensyon sa harapan ng Supreme Court. Pinagbigyan din namang makalapit ang mga leader ng mga relista sa harap ng Supreme Court. Doon naglabas ng sentimiento ang ilan gaya ng iika-ika ng 70 anyos na magsasakang si Felix Dakpil. Kay Pangulong Noynoy Aquino na kung talagang nais niyang tumahak kami sa tuwid na daan, narito na kami kahit na sabi ko nga ibinubuhat na lang ako ng aking mga kasama, ipaglalaban ko pa rin ang tunay na reforma sa lupa. Matapos makapagpahayag, bumalik din sa kanilang hanay ang mga lider magsasaka. Nauna rito, isang solidarity mass ang idinaos sa Taft Avenue, Maynila kaninang umaga. Kabilang sa mga dumalo ay mga taong simbahan na pinamunuan ng Iglesia Filipina Independiente at mga lider ng alyansa ng mga gawang bukid sa Hacienda Luisita o Ambala, United Luisita Workers Union o ULWU at Union ng mga gawa sa Agrikultura o UMA. Nagsalo-salo sila sa agahan, magkakasamang nagkamay sa pagkain ng sinangag, luncheon meat at itlog, habang hinaharana ng isang grupo gamit ang mga awitin daw ng mga magsasaka. Hindi po ba pangako ito ng inyong ina nang siya'y Pangulo pa, ngunit hindi niya ito natupad? Baka sakaling kayo na ang siyang magpatupad nito. Anti daw na Mel ng mga magsasaka at mga relista nandito ngayon sa kanto ng Padre Faura at Avenue pagkatapos ng oral argument at magsasagawa raw sila ng maiksing programa bago bumalik sa Department of Agrarian Reform dyan sa Quezon City kung saan sila magpapalipas na magdamag. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Hindi pa rin po matapos-tapos ang gulo sa demolisyon sa New Manila sa lungsod ng Quezon. Kanina, muli na namang pinagbabato ng mga tinatawag na mga informal settler ang demolition team. At may nagpasabog na naman ng pillbox. Nakatutok si Chino Gastong. Halos ubos na ang mga bahay sa demolition site sa 7th at 6th Street sa New Manila, Quezon City. Pero mahigit isang linggo na ang nakalilipas, hindi pa rin natigil ang gulo rito. Kanina, pinaulanan na naman ng mga bato at pillbox ng mga informal settler ang demolition team na bumalik para ipagpatuloy ang nabinbin nilang trabaho. Ilang trabahador na naman ang sugatan dala ng pagsabog ng mga pillbox at natigil lang ang pambabato ng mismong pulis ang pumoste katabi ng demolition team. Gayunman, sagad sa butong pangangantyaw naman ang inabot ng demolition team mula sa mga residente. Ang demolition team supervisor ang pinagbalingan nila ng galit. Naka-helmet pa siya habang binabakbak ang mga konkretong pader. Pati mga taga-media, pinaringgan din. Pinapakita lang nila yung sa kabila. Laging mali dito. Anong mali ng mga sinira nilang bahay? Yung may-ari dito, mali. Siyempre lalaban kami dahil winasak nila yung bahay ng ano. Tignan naman yung ginawa nila sa amin. Matagal na ako rito, 60 years na ako rito.
Saan na kayo titira, Nay? Problema ngayon ang paglipat ng mga informal settler na nasa kalsada na, kaya hindi na halos madaanan ngayon ang ilang bahagi ng 6th at 7th Street. Shino Gaston, nakatutok, 24 oras. Dineklara na ang state of calamity sa lalawigan ng Iloilo dahil sa dami ng nabibiktima ng dengue. Sa ibang lugar naman, mula sa kulambo hanggang sa mga halaman na pantaboy daw ng mga lamok. Puspusa na rin ang mga hakbang kontra dengue. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Todo na ang giyera kontra dengue sa Kinabawan City Pilot Elementary School. Ang kanilang sandata, mga kulambo na anti-dengue raw sa mga bintana ng mga classroom. Paraan daw ito ng Department of Health para di na madagdagan pa ang dengue cases sa lungsod. Doon kasi mahigit 800 na ang nagka-dengue. 3 sa mga tinamaan ang namatay. Effective po siya for 5 years, pero pag medyo marumi na po siya or maalikabok na po siya, pwede po siyang labhan provided that hindi po natin siya ibibilad sa araw kasi nga treated siya ng chemicals. Ang Iloilo isinailalim na sa state of calamity. Inaprubahan ng Sangguniang Palalawigan ang resolusyon dahil sa dengue outbreak sa probinsya. Mahigit 1,600 na kasi ng kaso ng dengue ang naitatala roon. Mahigit doble kumpara noong isang taon. Sa Karuhatan East Elementary School sa Valenzuela, sinuspinde ang pang-umagang klase kanina para sa fogging operations. Hiling daw ito ng mga magulang sa barangay matapos magpositibo sa dengue virus ang naipong tubig sa baradong kanal sa loob mismo ng paaralan. Doon sa ating likuran, yung pinuntahan po natin, yung kanal, kasi natrap na po yung tubig. So hindi na po talaga siya makalabas. Simula nang pumasok ang buwan ng Hulyo, araw-araw na raw na nagsasagawa ng fogging operation ang City Health Office ng Valenzuela. Ito ay sa pag-asa na sa pamamagitan ng fogging operation, mawawala na ang dengue virus sa syudad na ito. Pero paulit-ulit lang sinabi ng mga doktor na hindi fogging operation ang sagot sa dengue. Sinabi na rin noon ni Interior Secretary Jessie Robredo, di dapat mag-fogging operations kung walang dengue outbreak sa lugar. Wa-effect daw kasi ito sa mga lamok. Mahigpit na ipinatutupad ng Department of Education ang kanilang early inspection program na layong maagapan ang dengue sakaling ito nga ang tumama sa estudyante. Pinapipila ang mga bata tuwing umaga. Ang nilalagnat o may sakit, agad idinidiretso sa pinakamalapit na health center. Meron tayong preventive alert system in the schools, yung tinatawag na PAS, na kung ang pupil o kaya ang teacher ay may lagnat o kaya any sign of ailment, siya ay dadalhin sa nearest na health center. Ang DOST, may ilang tinitignang halamang pantaboy sa mga lamok tulad ng atis. Ang dahon daw kasi ng atis, may inilalabas na langis na ayaw ng mga lamok. Ganito rin daw ang kakawate. Napatunayan na merong aksyon laban sa lamok, no, na pwedeng hindi kakagatin ng lamok. Extraction again, uli yan, yung dahon. Ang neem tree at citronella, maaari din daw magamit na pantaboy sa mga lamok, pero hindi raw gaanong epektibo. Pero paalala sa publiko, ang mga halamang ito ay pantaboy lang ng mga lamok at hindi gamot o nakakapagpagaling ng dengue. Sherry Ann Torres, nakatutok, 24 oras. Susunod! Ang tinatawag na police brutality, pinangangambahan naging kalakaran na sa pulisya. Nagpakilalang asawa ng isang biktima, lumutang sa Commission on Human Rights. Eksklusibo, isang pitos ibinaon sa bakuran ng isang bahay sa Camarin sa Caloocan. Ang pambato natin sa Miss International na si Christoph Weiner, tutulungan daw ni Fanny Serrano sa pagpapaganda at tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.